Hello, hello mga anti-kadayers! Welcome back to the vlog. Alis tayo mga anti-kels. May isi-share ako sa inyo mamaya. Is my battery? Yeah, okay. How many battery is that? There? Yan, ang ganda ng weather. Day, ang ganda ng weather, day, pero naka-jacket lagi kaindaan eh. Yes, mga ante, kay panuhot is very dangerous. You have enough, ha? My love? Did you lock the car? 3. Yeah, that's fine. Hala, that's not enough. Oy, magbaktas yun ta ba? 3 bars? Let's go mga anti-kels. May balita tayo sa radyo at TV. May pupuntahan kami ngayon. Hola. Ito yung sinuot ko na jacket kasi wind protection. I have my card. And where did yeah, I saw it in the room. Mga auntie, ang ganda ng weather. Oh la la la, oh la la la. May share ako sa inyo mamaya pagbaba natin sa ating pupuntahan mga inday. May magandang, I have it here in my bag. May magandang balita tayo galing sa aking doktor. Ayun o, nag-renovate sila sa house. Baka gawin nilang yung restaurant yan, my love. Maybe they gonna make it as a restaurant. Yeah, we could make a restaurant. Then we are near restaurant na. Hola. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs. Hala, akong camera day nag-turn on siya day. Ito kami. Nag-order si Dodong ng ay, wag man ay lami na yung gi-order. Ay. Mag-coffee kami. I mean, hindi mag-coffee, mag-drinks kay ang init dahil nag-stop over kami dito para itong Swiss restaurant. So ano tayo sa gulat mag cold drink kasi grabe ang init dahil napakainit. Ay ka cute, tignan nyo oh si tatay. So may pupuntahan lang kaming amiga ni Dodong. Ha? Kaibigan ni Dodong. Naku mga anti-kels, grabe kainit. Bakit nagja-jacket ka inday kung sobrang naiinitan ka? Kasi ang lamig din ng hangin. What did you order? Where did it come? I think they will serve here. What did you order? Slice of cake and 2 lemons. Okay. Magkano? 8 euro. 8 euro.
So, ayan mga inday. Ang news ko ngayon is sobrang ganda. Adi, come here. Thank you. Oh, you ordered the same. The same iced tea? Thank you. Sabi niya mag-coffee daw. Pero murag di man siguro may mag-coffee. Grabe mong kainit. Oh. Ay! Anong kanima no? Manilami. It's not... It's good. This, see, it's just a foam. The one is better. The one I show. Let's go mga inday. My love, you need cash? Huh? For the Sunday market? Ay, wala man daig na. Wala man siya nagdala credit card. Is that this way, yeah? Yeah. Hello. Nice kuan motorbike. Where is the map? May delicacy rin dito. Sausage. Pizzeria. La Barisca. Ay na, restaurant dali oh. Is that this way or what? Ayan mga ante, pauwi na kami. And then itong isa may nakita siyang ref. Tignan niyo kung anong kinuha niya day. Siya nagyod. May day ka patrabaho og junk shop dong. Tinanggalan niya ng mga bolt ang ref day. Wonder ako bakit nila iniwan dyan. No, let's Poor go. people must be interested in junk. And clean up the mess No, people they- leave along the road. No, they Look at put this. it. No, they put in purpose. He's shouting you. Huh? He's shouting you. He think that you're gonna carry the ref. Who's shouting? There, the guy there. No. They put that there in purpose. Uh-huh. So, That's the idiot who put it there. maybe they just use it for block the. No, they don't use, but for block ba to block the road. So man siya yung magbuot man. Yan ang magbuot jud ka. Ngano good na nang ibutang ng ref diha ug wala na siya purpose. Mga antik. Sama kanis dodong oy magka-discuss yun. Pauwi na kami mga inday, hindi na kami nag-stop over doon sa restaurant kasi may binili ako sa grocery. And then doon na lang tayo kakain sa bahay. Para hindi masayang yung ano natin, yung pera. Nag-save tayo ng pera kasi uwi tayo ng Philippines. Ang ganda pa ng ano, weather forecast. Ang ganda ng weather, kaso foggy. And beside me and wait, I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah.
Ayan mga antikels, bahay na kami mga inday. Bahay na kami. Ang isa nagulat. Gawa muna ako ng coffee ni Dodong kay gusto din yung mag-coffee day. Ay nako. Grabe ang init. Mainit siya pero hindi siya blue sky. You look wonderful tonight. Na 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 na. Nakalimutan ko ang good news ko sa inyo. Ang good news ni Ante Kadayers. Alam niyo ba kung ano? Ang antikel. Confirm na tayo. Tumawag na sa akin ang hospital. Yes, mga inday. We are going to Philippines na talaga. I'm so happy. Magpabook na kami ng ticket ngayon. So, I'm very thankful. Dahil pumayag talaga yung doktor ko. Sabi niya, everything is okay, everything is ready na daw. Yung mga kailangan ko, ibibigay niya lang sa akin next week. So, happy kaayo ang inyong Ante Kadayers. Uy, dayo, dyan kabutangan sa kong kalipay. Bahala na mo diha. At least may ano na tayo, di ba? May approval. And then, pwede na tayong mag-impake, mga antikels. I'm so excited! Si Felix, may nagtawag kami sa kanyang pension din kanina. Magpa-reserve kami ng kanyang place. And then, ambot, parang hindi ko. Day, ambot, naglibog ko day. Paano ko i-explain sa inyo? Basta kayo excited ako, okay na gid day. Approve na day. Pero magpasalamat tayo, no? Dahil kahit sa ganitong sitwasyon, pinayagan ko din akong mag-travel. I mean, hindi ako nag-expect kasi alam niyo naman, it's very long travel and then paano na yan? I mean, malayo ba ang pag-travel? But yes, mga antikels, we did it and we make it. Maraming din nagko-comment sa inyo last vlog ko nga, anang inday ani, mas maganda dyan na lang kayo sa Spain. Magbakasyon dito sa Pilipinas, okay lang. Pero kung sasabihin mo na mag-settle down kayo dito, para sa yung sitwasyon, murag hindi talaga siya practical. So, kaya si Dodong, nag-decide siya na, sige, mag-vacation na lang tayo. Baka daw na-miss ko na din yung family ko. I mean, hindi ko naman sila na-miss ko ang family ko. Dahil, pero, hindi as in totally na homesick talaga ako. Kasi, 24/7, bayan nato ning kausap na to ang mga parents na. So, ang naano ko lang ba is, yun nga, wala kaming masyadong, as you can see mga inday, walang tao masyado dito. Wala akong makikitang mga tao. Except ni Felix, ya Bambino. Lang, I brought something for you. Gourmet. Binilhan ko siya ng gourmet kasi 1 box na lang yung natira. Okay. That's for you, ha. Onya na. Kaya ako sang ko anon si daddy. Ato sang ko anan si daddy. Atagan sa nato si daddy og krusong. Kay nag-crave si daddy og krusong. So, ang ano natin ngayon, ang mga plano natin, kailangan natin i-organize yung mga gamit, mga dadalhin, papers, mga requirements sa airport. Kasi dyan sa atin sa Pilipinas, may mga requirements pa din kailangan. So, but, okay na lang yan, Inday. Wait sa lang, ha. So, hopefully na nasagot ko yung mga katanungan nyo. Comment down below kung may mga question and answer kayo dyan. Question and answer. But yes, mga ante, yun yung decision na ni Dodong na kanang, I think vacation lang talaga yung maano niya sa Pilipinas day. Kasi parang hindi niya
hindi pa niya nakikita yung sarili niya doon dahil siguro mag-vacation, okay yan, pero yung talagang mag-settle down ng mga Inday kasi syempre, ibenta ang bahay, ibenta ang sasakyan, i-give up yung residence, magbayad ka na ng tax sa Pilipinas, and then dito mga ante, ang nakaano kasi dito sa amin is, ano yung meron ng bahay, may sasakyan na, and then may ano pa sa mga healthcare natin, di ba? So, ang inano ko lang talaga is, what if wala tayong madaw-daw dito sa Pilipinas? Diba? Comment down below kung kinsay mga foreigner nga nag-move sa Pilipinas na at the end of the day na nakaingon gapog. Happy man siya dahil pero may kulang pa rin. Croissant? Spanish croissant? Coffee? Hatid ko muna to kay Dodong. May loaf of bread pa ako dito. Tapos may konting cheese whiz. Mayonnaise, ladies choice. Mayonnaise pa, ladies choice pa. Ikaw na gyud. Chicken, ladies choice. Chicken spread. Kainin natin to. Para hindi masayang. Pero parang hindi ko gusto yung chicken. Parang gusto ko yung normal lang dyan na ladies choice. Nada dili normal dai. So sa ito pa dai, ang di dai na normal dai. Hindi naman sa hindi normal. Hindi ko lang bet yung taste. Pam. Ginuog ko kahadlok ni mo. Ay, mga antikels. Itong batang ito, oh. Felix! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ligid-ligid lagi dayon ba? Lang, happy ka? Are you happy? You're so happy man na ba, oy? Happy ka kasi mo ang gumay? Gumay. Nawara gud og gibuldos na nimong mga abog. Ayan mga ante, thank you very much kasi ang ganda ng weather. Hindi ako nag-expect na ganito kagandang weather ngayon. Pero as I said, foggy siya mga Inday. Pero okay lang. At least hindi siya malamig, Felix, no? No, dali ba ni Mama B? Dali ni Mama B. Kaman nyo ah. Adong. Ha? Unsa may agenda na to today? So, gusto ka mag-walking ta? Nagplano ako ngayon, magluto ako ng lasagna. Hala, ang bilis ng oras, day, uy. Ang bilis ng oras, mga ante. Actually, ngayon, matagal pa din maggabi dito, day. Maggabi siguro magdilim mga alas 8, alas 9, mga ganyan. Pero ang oras nga lang, sobrang bilis. Sobrang bilis. Diyan sa atin mga Inday, anong oras ang magdilim? Comment down below. Lang, confirm na tayo sa doktor lang. Maka-uwi na gyud ang imuhang mama nga anti-kadayers. Maka-uwi na talaga tayo sa Pilipinas. Felix, iiwan ka namin dito lang. Ha? Anyway, mga anti-kadayers, nag-ano kami, hanap kami ng mga hotel na magpa-book in advance ba para hindi kami magkarag-karag inig uli diha puhon someday kay last time kasi mga Inday, hindi ko kasi ugali mag-book ng hotel day kay alam niyo ba yung feelings na to see it ay sa mukha ani to see is to believe ang inyong anti-kadayers. So mas gusto ko na makikita ko in person before ako magpa-book. Ganyan ako mga Inday. But ngayon kasi hindi siya pwedeng ganyan na lang lagi kay like example pag darating tayo
ng late, 'di ba? Maglanding tayo ng late, so hindi pwede na mag-roaming around pa tayo before tayo mag-check-in. Ay nako, hopefully lang talaga no na maganda yung weather natin dyan sa Asia. And then gusto ko na sanang i-share sa aking Mother Earth na ipaalam sa kanila ba na uuwi ako, pero baka kasi sila dahil mag-worried kay actually nung last month pa lang sinabihan ko na sa kanila na gusto kong umuwi. And then sabi kasi nila sa akin na kung uuwi lang daw ako dahil na-miss ko daw sila, hindi daw yan problema kasi pwede naman daw tawag lang all the time. Pero basin ang iniisip kasi nila mga Inday is baka mas magka-problema ako doon pag uuwi ako sa Pilipinas. So sabi nila sa akin na siguraduhin mo lang na may enough kang medicine na pag uuwi ka dito. Kasi alam mo naman siguro kung gaano ka-risky ang sakit mo pag maubusan ka ng gamot. So gusto nila mga anti-kadayers na hindi ako mag-take a rest ba? Take a rest? Dili na ako iti-take yung rest nang dahil lang sa mga ganyang bagay na konting lang. Pero sabi niya kung naboboard daw ako, pwede naman daw kami mag-travel. Pero ito kasing isa dahil pag winter time, makulimlim na kasi dito mga Inday. So gusto niya na pupunta kami sa Asia pag winter time. Oh. Di pa siya as in malamig oh. Okay lang ang weather. As you can see mga ante, di ba? Sobrang foggy na. Kasi parang feel ko palalapit na yung dito tayo mga Inday. Baka kasi may tao dyan sa pero actually maaga pa naman Inday. So hindi siya as in na necessary na matakot ako sa kanila, di ba? Hindi pa naman nila ako sinigawan. Huwag silang sigaw ng sigaw dahil yung aso nila tahol ng tahol ra ba? So sabi ng parents ko na kung handa ka na talaga, kung pinayagan ka talaga ng yung doktor, okay, go. Pero mas prepare nila mga Inday na mag-enjoy kasi alam din kasi nila mga auntie na dito wala akong makikitang masyadong tao ba. So let's see kung anong mga plano namin pag uwi ko sa Pilipinas together with my family. And then ayaw din nila mga Inday na magbiyahe ako ng sobrang layo doon sa Mindanao. So as sabi niya as possible daw hinay-hinay lang yung biyahe namin, yung hindi bilar-bilar ba. Ay nako. Mga anti-kadayers, may tanong ako sa inyo. Diba naalala nyo naman na lagi kaming nagta-travel? Diba nakita nyo yung mga travel namin sa Bali last time? Mga Inday, comment down below kayo kung gusto nyo ba yung mga ganyang places, yung mala culture na places or yung mga places na less culture. Kasi ako mga Inday, I mean okay lang man sa akin sa city, wala akong problema, wala akong kumbaga hindi ako maarte kung sa city, okay lang, pero parang feel ko mga auntie na hindi talaga ako magtagal sa kanang mga city, more on like city life ba, like mga bar, mga ganyang aliwan. Mas ma-relax yung utak ko dahil na kining nasa ako, parang nasa countryside, yung mga nasa bukid area, yung mga tahimik na lugar, yung ganun. Pero mas din ako sa kining mga makikurious ako mga auntie yung sa mga culture nila. So kaya isa talaga sa parang hindi naman siya as in kasi mga Inday, alam niyo tayo kasi mga Pilipino minsan may tayo, may ugali tayong ikaw nag-promote ka lang sa kanila. Hindi mga auntie, kasi syempre kanya tayo ng experience. Ako kasi kung ano yung na-experience ko, yun. Hindi porket taga Philippines ka dapat i-promote mo yung ating lugar, taga dyan ka ganito. Hindi naman. Then what if wala akong magandang experience sa atin sa Pilipinas, parang kumbaga hindi ako na-satisfied. Alangan man yung naging unday bayabas ka. I mean, meron tayong mga bagay-bagay din dyan sa Pilipinas na wala din sa lugar nila. Pero
syempre, ang tao mga ante, ako kasi, iba ako, yung parang nasanay ako ba na galing dito tahimik. So, ayaw ko yung mag-spend more time sa maingay na lugar. Siguro, ngayon na week, and then next week, hindi yung talagang whole months, whole vacation na dahil parang hindi ko yun ma-resist. Kasi parang kung ano na yung nakasanayan mo dahil, parang hahanapin mo talaga yung kung baga dekorasyon sa yung utak. Parang ganun ba? And then, siguro din mga ante, dahil sasabihin nyo sa akin, marami naman tayong magagandang beach doon sa ating mga indayan eh. So, yes, I know, I agree yan. Kasi kahit si Dodong, mas gusto niya yung Pilipinas is about sa mga beaches, sa mga mountain. May mountain tayo pero wala, I mean, ayaw kong sabihin ha, kasi syempre Pilipino tayo, parang maigo ko na tong ego dahil. Pero yan naman talaga, parang wala akong, hindi sa wala, kanang rare lang talaga ako nakakita dahil ng kanang, yung makikita mo talaga yung, hindi nature, yung makikita mo talaga yung tunay na Pilipino, yung nakabarong Tagalog, naka Pilipinyayin na ang damit, yung ganun ba. Pag pupunta kasi kayo sa lugar ng mga Thailand, Bali, Vietnam, makakita kasi kayo ng mga ganyang mga tao na naka-wear pa ng mga ganyang outfit. Yung pag makita mo sila ba, ay, nandito talaga ako sa Bali. Parang ganun. So, yun yung parang something missing. Ewan ko lang ha. I'm sure na sasabihin nyo sa akin na, meron namang ganyan doon sa ganito, ganyan. Doon sa Yes, mga auntie, I know meron tayong ganyan. Pero as I said nga, real lang natin silang makikita. Alam nyo yung kailangan pa natin silang imbitahan. Kailangan pa nating magpa-held ng events para makakita tayo ng mga ganyang tao na nagsasayaw ng unsa kay na dahil ka ng murag kawayan ba? So, sa kanilang lugar kasi mga auntie is, kahit kakain ka lang dyan sa mga restaurant, maririnig mo na yung mga tugtugin nila, yung mga ma-feel mo talaga na nandyan ka talaga sa lugar nila, yung mga sales lady, anong tawag dito dahil kining nang tig-serve sa mga waiter. So naka-outfit talaga sila ng kanang culture nila ba. So yan lang yung parang na-missing sa atin kasi siguro every restaurant dyan sa atin sa Pilipinas, kung makabarong Tagalog talaga mag-serve, maka-outfit o kanang malapin niya ng outfit, siguro sikat jud ta. Kaya daghan ba yatag ka ng history diha sa ato. May nakita nga ako dyan sa atin na video sa Pilipinas. Malapit ata yun sa Bugo ata yun na lugar sa Manila ba. And then, imagine mga auntie, sobrang ganda, as in, amazed talaga ako na, sabi ko talaga na, ito yung gusto kong puntahan sa Pilipinas. Sabi ko sa kay Dodong, sabi niya nga, i-check ko daw magkano ang entrance, magkano papunta doon, kasi medyo nasa, kasi siya, nasa malayong, siya ba. So kasi nakasabi ko, ito yung parang missing sa atin, sa amin sa Pilipinas, na bihira mo lang makikita yung mga lugar na ganyan sila ng outfit. First time ako nakakita ng naka-outfit ng mga ganyan is saan mo yun? Yung sa vegan. O diba? Ang layo day. Sumodtop ko vegan para makakita na lang yung kung nagbarong Tagalog. I mean, hindi ako naganuha. Ang gusto ko lang ba na i-point sa inyo na yun yung gusto ko ng mga yun yung gusto ko ng mga style. Kaya pag sasabihin na pupuntang Thailand, pupuntang Bali, mas mafe-feel ko talaga, parang ganun. So, minsan kasi pag uuwi sa Pilipinas, yes, visiting Philippines, beach, it's more fun, parang ganun. Pero, wala akong masay na iba na ganitong culture, ganyang kanang, kumbaga maaamoy mo talaga. Yes, maaamoy mo talaga ang video kay Handay, parang buntag pa lang nanay nagkaraoke. Ay, bitaw, walay masukuha ba? Sige, basa pag ko ninyo. Maura to ang ako ang experience mga Inday. Kaya nasabi, next time, pag pupunta tayo ng Bali, ipakita ko talaga sa inyo at i-share ko talaga sa inyo bakit kung ano yung nagustuhan namin, bakit lagi kaming pabalik-balik dyan sa lugar na yan, is ang dami namang natin sa Pilipinas.
And then pag mag-vacation, pag uwi tayo sa Pilipinas, ipapakita ko din sa inyo. And then tignan natin kung ano yung makikita yung differences talaga sa country nila at country. I'm sure na lahat country hindi naman talaga magkapareho, no? Pero ang point ko doon is sana tayo mag-ano tayo dahil ka nang mag-effort pa. Kita mag-effort or magpunta sig pangupya. Oy, sig pangupya ng laing count. Kaya ayog palag kay kabalo ko tinuon. Nay mo palag diaron. Ay walay sok anay ha, pero syempre ang Pilipinas number 1 pa din siya sa atin is yung beach. Number 1 talaga yung beach sa atin, mga beach, mga cave. Kasi marami pa ding mga cave dyan sa Pilipinas na hindi pa nadidiscover ba. So parang yan yung nangingibabaw sa atin mga Inday. Pero buot hunaw-hunaw mga ante, marami tang mga ano dyan, mga history, mga lalo na sa mga Spanish history. So daghan ka Inday. So dapat marami tayong mga events, no? Di ba? Mukhaon sa ko abot naman ta aning lugar nga pata naabot ito Uy. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling,